Tumungo si Min Wosong sa loob ng meeting room kung saan nagtitipon ang mga pinuno ng iba't ibang grupo. Sinimulan ni Min Wosong ang briefing. Inarangan ng kanilang guild ang karamihan sa tulay, at ang lahat ng kanilang mga bantay ay nakadeploy doon, at sinusubaybayan nila ang kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng mga magic drone. Lahat ng leader ng grupo ay may pag-aalinlangan na titig kay Songwo. Isang crusader ang sumigaw sa loob ng silid, at ipinaalam niya sa kanila na isang survivor ang lumipad mula sa kanluran, at ang bagay na isinulat niya ay medyo kakaiba. Si Songwo ay napaisip na kahit ang Liberation Guild ay may mga limitasyon pagdating sa mga helicopter. Ngunit ngayon ay may lumitaw na kakaiba. Dahil curious ang lahat, sinabi sa kanila ni Prosecutor na maaari silang sumama lahat para makita. Nagulat si Songwo pagkatapos niyang makita ang hindi pangkaraniwang sasakyang panghimpapawid sa kanyang sariling mga mata. Ang hindi pangkaraniwang sakayan na ito ay isang tamed griffin monster, at ito ay medyo nabalisa. Isinara ng isang babaeng manlalaro ang kanyang tuka at sinabi sa kanila na ang griffin na ito ay isang mabuting bata at hindi ito umaatake ng sinuman. Iniling ng manunulat ng griffin sa prosecutor na tulungan siya. Ipinaalam niya sa kanila na ilang oras na ang nakalipas, maraming Chinese na manlalaro ang dumaong sa Ganghwa, at nabigla si Songwo matapos itong marinig. Siya ay galing sa kalilipat nilang kampo, at ang babaeng manlalaro ay nagsimulang magsabi sa kanila tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Nakatira sila sa Gildan Island, na isang maliit na isla na konektado sa Ganghwa Island dahil sa kalupaan. Ang mga manlalaro mula sa Ganghwa Island ay nag-set up ng isang maliit na safe zone sa Gordon Island. Ito ay ganap na ligtas hanggat kaya nilang talunin ang maliliit na bilang ng mga halimaw doon, at pag-set up ng mga barikada sa Gyerdong Highway. Mayroon silang malalakas na manlalaro sa isla ngunit nagpasya silang mamuhay ng tahimik. Ilang oras ang nakalipas, dumaong ang mga pirata sa Gyerdong Island. Mayroon silang 12-dosenang mga bangkang pangisda na pagmamay-ari nila. Sinubukan ng mga taga-isla na labanan sila, ngunit natalo sila ng mga pirata, at ang kanilang ruta sa pagtakas sa Gordon Highway ay nalaman. Tinanong siya ng prosecutor kung alam niya ang eksaktong bilang ng mga pirata. Ipinaalam sa kanila ng babaeng manlalaro na malamang na higit sa 1,000 sila. Iniisip ng ibang mga pinuno na ang China ay may malaking populasyon, kaya maaaring mataas ang kanilang mga manlalaro, at maaari rin nilang lusubin ang kanilang bansa. Iniisip ni Min Wosong na hindi iyon ang kanilang pakay, at ang mga ito ay mga pirata lamang, tulad ng mga raider sa kanilang sariling bansa. Sinabi sa kanila ni Songwo na ang mga ganitong uri ng mga grupo ang pinakamasama sa ganitong uri ng sitwasyon, at mabilis silang aatake kapag nakakita sila ng pagkakataon sa sitwasyon. Sumasang-ayon ang mga ibang leader ng grupo kay Songwo. Si Min Wosong ay nagsabi sa kanila na nakatutok sila sa pagsalakay ng mga orcs. Nagtanong si Han Sokgu kung ano ang kanilang gagawin kung ang mga pirata ay sasalakay sa Han River at atakehin sila mula sa likuran habang nakikipaglaban sila sa mga orc. Ipinaalam sa kanila ng prosecutor na haharapin nila ang mga orc sa ngayon. Magtatatag sila ng reconnaissance unit para sa pagmamasid sa Han River, at malalaman nila kaagad iyon kung magpapasya ang mga pirata na salakayin sila. Nagulat ang babaeng manlalaro matapos itong marinig, at napaluhod siya dahil nawalan na siya ng pag-asa. Si Songwo ay nagsabi sa kanila na mayroon siyang isang option para sa sitwasyong ito. Iminumungkahi niya na dapat silang magpadala ng isang grupo upang mag-manage sa mga pirata at salakayin ang mga orc mula sa harap at likod sa tulong ng mga survivors mula sa Ganghwa Island. Ngunit sinabi ni Han Sokgu na ang buong isla ay maaalerto kung magpapadala sila ng helicopter, ngunit madaling lusutan ito ni Songwo nang mag-isa gamit ang kanyang skills shadow. Tinanong siya ng prosecutor kung sigurado siyang kaya niyang pigilan ito ng mag-isa. Sinabi sa kanila ni Songwo na ang kanyang mga kasanayan sa necromancer ay mas angkop upang labanan ang mga piratang manlalaro. Si Songwo ay nangangailangan ng impormasyon mula sa mga manlalarong Chinese na iyon, at kapag patuloy silang tumawid sa bansa, magiging mahirap para sa mga Korean players na ihinto ang kanilang pag-atake. Tulad ng mga goblin leaders, kailangang pangalagaan ni Songwo ang mga orc leaders mula sa likuran na galing ng Ganghwa Island. Iniling ni Songwo sa batang babae na dalhin siya sa isla ng tahimik hanggat maaari sakay sa kanyang griffin. Sumang-ayon ang prosecutor sa kanyang desisyon.
Kinabukasan, aalis na sila papuntang Godong Island. Hiniling ni Hanho kay Songwoo na iwan si Raiti, at sinabi ni Ji Soo-yeon kay Songwoo na manatiling ligtas. Higit sa 2 tao lamang ang makakasakay sa Griffon, kaya naman hindi niya maisasama ang mga ito. Sa sinabi niya, nagsimula silang lumipad patungo sa kanilang bagong destinasyon. Ipinaalam ng babaeng manlalaro kay Songwoo na kailangan nilang maghintay hanggang dumilim bago sila makapasok sa isla upang hindi malaman ng mga pirata ang kanilang pagdating. Ang mga pirata ay may malalaking halimaw na ibon na lumilipad sa paligid at sinusubaybayan ang isla kapag gabi. Sa madilim na isla ng Godong sa loob ng isang bangka, pinag-uusapan ng ilang pirata ang mga bilanggo na kanilang dinala. Sinabihan sila ng kanilang pinuno na magkakaroon sila ng maraming ginto at kababaihan pagdating nila sa Korean mainland. Ang isa sa mga pirata ay nagsabi sa kanila na hindi sila mabubuhay kung hindi nila nakuha ang laso na alak na ginawa mula sa mga itlog ng monster centipede na nahuli sa Hangzhou. Sinabi ng isa sa mga pirata sa isa pa na mas komportable siya sa pagiging isang pirata laban sa isang mahinang bansa kaysa sa makikipaglaban sa malalakas na manlalaro ng kanilang sariling bansa. Ang isa sa kanila ay may sasabihin tungkol sa kanilang general, ngunit pinigilan siya ng isa. Ang mga pirata na ito ay may bounty hunter class, at nararamdaman nila ang presensya sa mga anino. Lumitaw si Songwoo mula sa likuran nila at hiniwa niya ang dalawa sa isang strike. Ang pangatlo ay kinadina ng Death Knight, at sinabi ni Songwoo sa Death Knight na panatilihin siyang buhay para ma-interrogate siya mamaya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising ang pirata na tinatakot siya ng Griffon. Sinabihan ng babaeng manlalaro ang Griffon na huminahon, at ipapakain niya sa kanya ang pirata pagkatapos ng investigasyon. Malaya silang nakakapag-usap sa isa't isa, salamat sa sistema kahit na hindi alam ang lengguwahe ng isa't isa, at sinabi sa kanya ni Songwoo kung hindi siya makikipagkooperatiba, papatayin lang niya ito at babasahin ang kanyang mga alaala. Sinabihan siya ni Songwoo na pumili kung mananatili siyang buhay at sabihin sa kanya ang lahat, o babasahin ang kanyang mga alaala pagkatapos siyang tapusin. Sa loob ng isa pang barko, galit ang isang pinunong pirata dahil 70 katao ang nawala sa loob lamang ng ilang oras. Sinabihan niya ang kanyang mga tagasunod na tanggalin ang angkla ng mga bangka at tingnan kung may nawawalang mga bilanggo. Inutusan niya ang mga halimaw na ibon na hanapin ang nanghihimasok at dalhin ito sa kanya. Ibinahagi ng pinuno ng mga pirata ang kanyang vision sa mga halimaw na ibon, ngunit wala siyang mahanap na sinuman. Naiinis siya dahil nagtatago ng maayos ang responsable sa kaguluhang ito. Sinabi sa kanya ng isa sa mga tagasunod na natagpuan nila ang mga nawawalang tao, at nagulat ang pinuno na natagpuan sila ng kanyang mga tagasunod sa harap niya. Patay na silang lahat at magkatabi sila nang matagpuan niya sila. Ang pinuno ng pirata ay nalilito dahil ang killer ay maaaring itapon ang mga katawan sa karagatan upang maalis ang mga ito, ngunit isinakay niya ang mga ito sa mga barko nila. Sinabi sa kanya ng isa pang tagasunod na mas marami silang nakitang bangkay sa ibang mga barko. Mas malapit sila sa isa pang barko na may mga bangkay, ngunit biglang, ang lahat ng mga barko ay nagsimulang sumabog ng sunod-sunod. Natarante sila matapos itong mapanood dahil hindi nila alam kung paano sumabog ang mga bangka. Ang mga hiyawan ng ibang mga pirata ay nagsimulang lumabas sa kalapit na gusali. Bumukas ang isa sa mga bintana at nagsimulang lumabas ang gas. Alam ng isa sa mga pirata na ang gas na ito ay Breath of the Abyss na ginagamit ng mga mages, at nagmumungkahi siyang lumayo rito. Ang mga pirata ay nagsimulang lumayo gamit ang kanilang mga sasakyan. Ang mga ibon ay nagpapadala ng mga senyales sa pinuno ng pirata mula sa buong isla, at sa palagay niya ay maraming mga kaaway sa isla. Sa tulay lang sila makakaalis dahil sira na ang kanilang mga bangka. Nagalit ang pinuno ng pirata dahil kapag nahuli sila rito, tiyak na mabibigo ang kanilang ekspedisyon bago dumating ang mga backup. Kailangan nilang makaalis dito at makahanap ng isang bagong lugar kung saan maaaring dumaong ang kanilang main fleet upang salubungin ang kanilang general. Dumating sila sa tulay, at inutusan sila ng kanilang pinuno na bilisan. Biglang nabangga ang Wandering Drake kasama si Songwoo sa harap nila. Natakot ang mga pirata matapos itong masaksihan. Alam ni Songwoo na mayroong 3 Chinese server, at ang mga player na ito ay nagmula sa pangalawang server. Dagdag pa, ang mga pirata na ito ay ang advanced na grupo lamang,
at plano nilang lumikha ng isang base para sa kanilang pangunahing puwersa upang dito ay makapunta. Lumabas sa kotse ang pinuno ng pirata, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan, ngunit walang plano si Songwoo na mag-aksaya ng kanyang oras. Kaya hindi na niya hahayaang maglaro pa sila. Inactivate ni Songwoo ang Call of Death at Weakened Spirit sa kanilang paligid. Pinalibutan ng mga skeleton ni Songwoo ang mga pirata mula sa lahat ng panig. Lalapit na sa kanila ang napakalaking grupo ng mga skeleton ni Songwoo, at tinawag ng pinuno ng pirata rin ang kanyang mga halimaw na ibon upang lumaban. Ang mga ibon ay nagsimulang tapusin ang mga zombie ng mabilis. Nagbibigay ito ng lakas ng loob sa iba pang mga pirata, at nagsimula silang lumaban. Sinimulan ng mga ghouls na hulihin at durugan ang mga halimaw na ibon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buong hukbo ng halimaw na ibon ay nilipol ng mga ghouls lamang. Nabigla ang pinuno ng pirata dahil ang mga ibong iyon ay ang tanging alas na barahan niya. Pinuhay ni Songwoo ang mga ibon, at naging bahagi sila ng kanyang skeleton army. Sinubukan ng pinuno ng pirata na lumipad palayo kasama ang kanyang huling halimaw na ibon. Nagsimulang habulin ng mga skeleton bird ni Songwoo ang pinuno. Pagkaraan ng ilang segundo, nagawa nilang maabutan ang halimaw na ibon at pinatay ito. Ang pinuno ng pirata ay nahulog sa lupa, at nabali ang kanyang likod sa pangyayari. Ang pinuno ng pirata ay hindi na makapagsalita mula sa huli niyang pagkabigla, kaya't tinapos na lang siya ni Songwoo upang basahin ang kanyang mga memory fragment, at nag-level up si Songwoo sa level 17 din. Matapos buhayin ang pinuno ng pirata, sinimula ni Songwoo na suriin ang kanyang mga memory fragment. Sa loob ng memory fragment, makikita niya ang isang malaking barko. Mukhang disiplinado ang mga tauhan ng barko, lahat ay nakasuot ng maayos na uniforme. Tinanong sila ng kanilang pinuno kung saan sila susunod na pupunta. Lumalabas na ibinigay nila ang pangalawang server sa isang spiritualist na manlalaro, at ang isang nagpapakilalang emperador ay lumalakas ang kanyang kapangyarihan sa unang server, ang ikatlong server ay sumuko na sa emperador, kaya hindi na sila makabalik sa China. Ang isa sa kanyang mga tagasunod ay nagmungkahi na dapat silang humingi ng tulong mula sa mga taong labas na kapangyarihan, at pinutol ng general ang kanyang ulo. Sinabihan sila ng general na lumulutang sila sa karagatan dahil kulang sila sa kapangyarihan at nasasakupan. Pabawiin nila ang kapangyarihang kinuha sa kanila pagkatapos nilang masakop ang ibang lupain, at babalik sila sa kanilang mainland upang sakupin ito, na parang gutom sa tagumpay. Ngayon, alam na ni Songwoo na may isa pang baliw na tao ang naglalayon para sa kanilang bansa, at kailangan din niyang itigil ang kahibangan na ito.